Isang magiliw at taos-pusong pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man po kayo naroroon sa mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Muli, samahan ninyo ako sa isang panibagong kwento ng buhay. Isang salaysay na susubok sa tibay ng ating puso at sa lalim ng ating pangunawa. Sabi nila, ang pamilya raw ang ating kanlungan sa gitna ng anumang unos. Ito ang dapat sanang maging pundasyon ng ating lakas at pinagmumulan ng walang sawang pagmamahal. Ngunit paano kung ang mismong pamilyang inaasahan mong maging iyong santuwaryo ay siya palang magiging dahilan ng iyong pinakamalalim na sugat? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng tatlong anghel na siyang tanging yaman niya sa mundo? Isang pagkakamali lang. Iyon lang ang tanging nagawa ni Bidlisio. Sa kagustuhan niyang maging espesyal ang hapunan para sa kaarawan ng biyenan niyang si Dayang, nagamit niya ang mamahaling olive oil na para lang daw sa mga espesyal na bisita, hindi para sa pang-araw-araw na ulam na tulad ng adobong niluluto niya. Hindi niya inaasahan ang magiging kapalit nito. Ang takore na kanina lang ay naglalabas ng umuusok na singaw sa ibabaw ng kalan ay nasa kamay na ngayon ni Dayang. Ang mga mata nito, na karaniway mapanuri at malamig, ay nagliliyab ngayon sa galit na hindi niya lubos maisip kung saan nanggagaling. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka reyna sa pamamahay na ito para lustayin ang mga gamit na hindi mo pinaghirapan? Ang bawat salita ay tila patalim na humihiwa sa hangin, sapat na para mapatahimik ang buong kabahayan. Bago pa man makasagot si Bidlisio, naramdaman na niya ang tila kuryenteng init na gumapang sa kanyang braso mula siko hanggang balikat. Ang kumukulong tubig ay sumayad sa kanyang balat at kasabay ng pagsigaw ng bawat himaymay ng kanyang laman ay ang pagsigaw din ng kanyang kaluluwa. Isang pigil na hiyaw ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog ng sakit na agad na nilamon ng malawak na kusina. Napaurong siya, napasandal sa pader, habang ang paningin niya ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang asawa niyang si Dalisayan, na kanina lang ay tahimik na nagbabasa ng dyaryo sa sala, ay nagmamadaling pumasok sa kusina. Isang sandali, isang kumislap na pag-asa ang sumilay sa puso ni Bidlisio. Aalalayan siya nito. Ipagtatanggol siya. Ngunit ang mga braso ni Dalisayan ay hindi sa kanya dumapo. Dumiretso ito kay Dayang marahang hinawakan ang balikat ng ina. Ma, tama na po. Pakiusap nito. Ang boses ay mahina at nanginginig. Ang mga mata nito ay nakatingin kay Bidlisio, hindi para mag-alala, kundi para magmakaawa. Naintindihin na lang ang sitwasyon. Hindi siya para sa akin. Sigaw ng isip ni Bidlisio. Ang sakit ng paso sa kanyang braso ay wala-wala kung ikukumpara sa kirot ng katotohanan iyon. At doon, sa gitna ng kanyang pagluluksa, narinig niya ang mas matinis at mas masakit na mga tunog. Ang sabay-sabay na pag-iyak ng kanyang tatlong biyaya, ang kanyang triplets. Si Hayo, Danaya, at si Naglo, na naglalaro lang kanina sa kanilang playpen sa may gilid ng sala, ay nakatayo na ngayon, nakakapit sa mga harang. Ang mga maliliit nilang mukha ay gusot sa takot. Ang kanilang mga mata, tatlong pares ng inosenteng salamin, ay nakatutok sa kanya, sa kanyang namumulang braso, sa mukha niyang basang-basa na ng luha. Nakita nila ang lahat. Ang takot sa kanilang mga mata ay higit pa sa anumang kumukulong tubig. Iyon ang apoy na tuluyang sumunog sa natitirang pagtitimpi sa puso ni Bidlisio. Tumingin siya kay Dayang, na ngayon ay ibinaba na ang takore at nakatayo ng may pagmamataas. Tila isang reynang kalilinis lang ng kanyang nasasakupan. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha nito. Tanging ang malamig at matigas na ekspresyon ng tagumpay. Hindi ka marunong makinig, ano?
Baka sa ganitong paraan, matuto kang lumugar. Wika ni Dayang. Ang boses ay malamig pa sa yelo. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa kanyang harapan at mula sa itaas ay tiningnan siya nito na parang isang basahan, luhod. Isang salita lang, ngunit puno ng bigat at kamandag. Humingi ka ng tawad sa pagiging pabaya at maluho mo. Luhod. O lumayas ka dito kasama ang mga inutil mong anak. Ang huling mga salita ay tila bombang sumabog sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga anak. Inutil. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, isang alon ng tapang na handang sumalpok sa pader ng pang-aapi. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang braso, sa braso niyang hindi napaso. Si Dalisayan. Hinila siya nito palayo sa ina, palapit dito. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito, ang pagmamakaawa sa mga mata nito, at sa isang bulong na tanging siya lang ang makakarinig, sinabi nito ang mga salitang tuluyang dudurog sa anumang natitira sa kanyang puso. Sisiw, please, gawin mo na lang. Para sa mga bata. Para sa mga bata. Ang apat na salitang iyon, ibinulong ng sarili niyang asawa, ang siyang huling pako na ipinukpok sa kabaong ng kanyang dignidad. Ang mga salitang dapat sana'y maging dahilan para siya'y ipaglaban ay siya pang ginamit na kadena upang igapos siya sa kahihiyan. Naramdaman ni Bidlisiw ang unti-unting paglamig ng kanyang mga paa, ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag, na tumayo at lumaban. Ngunit ang mga umiiyak na mukha ni Nahayo, Danaya at Sinaglo ang tanging nasa isip niya, ang kanilang takot, ang kanilang trauma. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Kasama nito ang lahat ng natitira niyang pagmamalaki. Dahan-dahan na parang may 1,000 librong nakapasan sa kanyang balikat, ibinaba niya ang kanyang sarili. Una ang kanang tuhod, pagkatapos ay ang kaliwa. Ang tunog ng pagtama ng mga iyon sa malamig na sahig na tiles ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kusina. Mas malakas pa sa anumang sigaw. Hindi siya tumingin kahit kanino. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, sa mga linyang nagdudugtong sa bawat piraso ng baldosa na tila doon niya matatagpuan ang kasagutan sa lahat. Naramdaman niya ang matalim na titig ni Dayang mula sa itaas, ang nananantiyang tingin ng kanyang bayaw na si San Pedro at ang puno ng pag-iwas na sulyap ni Dalisayan. Isang ngawangisi ang gumuhit sa labi ni Dayang. Tagumpay. Mabuti, natututo ka na rin, wika nito. Bago tumalikod at naglakad paalis na parang walang nangyari, na parang hindi ito ang may hawak ng takure kanina lang. Iniwan siyang nakaluhod doon, wasak at nag-iisa. Ang gabing iyon, ang katahimikan sa loob ng kanilang kwarto ay mas mabigat pa kaysa dati. Sinubukan ni Dalisayan na magpaliwanag. Ang boses ay puno ng pagsusumamo na hindi naman talaga taos-puso. Sisiw, kailangan kong gawin yon. Umpisa niya. Umupo sa gilid ng kama habang si Bidlisiw ay tahimik na nakatayo sa harap ng salamin. Para matigil na si Mama, para walang gulo. Alam mo naman siya. Hindi umimik si Bidlisiw. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa paglilinis ng paso sa kanyang braso. Ang balat doon ay namumula at bahagya ng namamaga. Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Patuloy ni Dalisayan, tila kinakausap ang sarili. Ayoko lang na lumaki ang gulo. Para sa mga bata, Sisiw. Lahat ng ito ay para sa kanila. Para sa mga bata. Muli, ang mga salitang iyon, isang pagkaduwal ang gumapang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, isumbat ang lahat. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang katahimikan niya ang kanyang naging sandata. Isang pader na yelo sa pagitan nilang dalawa na hindi kayang tibagin ng anumang hungkag,
na paliwanag. Nang maramdaman ni Dalisayan ang lamig ng kanyang pananahimik, sumuko na rin ito. Humiga ito sa kama at nagtalukbong ng kumot, tumakas sa problema gaya ng lagi niyang ginagawa. Naiwan si Bidlisiw na mag-isa sa banyo. Habang marahan niyang pinapahiran ng ointment ang kanyang sugat, tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay pagod. Ang mga mata nito ay walang kislap. Ang mga balikat ay nakakuba dahil sa bigat ng mga pasanin. Sino ka na? Tanong niya sa sarili. Ito na ba ang kahihinatnan ng lahat ng pangarap niya? Ang maging isang manikang sunod-sunuran sa isang pamilyang walang ginawa, kundi yurakan ang kanyang pagkatao? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Isa lang. Hindi ito luha ng awa sa sarili. Ito ay luha ng pamamaalam. Pamamaalam sa dating Bidlisiw na naniniwala na ang pagpaparaya ay tanda ng pagmamahal. Pamamaalam sa kahangalan na ang pagsasakripisyo ng sariling dignidad ay magdudulot ng kapayapaan. Iyon ang una at huling luhang pumatak sa gabing iyon. Matapos gamutin ang sarili, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng kanyang mga anak. Ang tatlong maliliit na anghel ay mahimbing na natutulog sa kani-kanilang kuna. Ang mga dibdib ay marahang tumataas baba. Ang mga inosente nilang mukha ay payapa. Tila binura na ng panaginip ang masamang alaalang nasaksihan nila kanina. Hinaplos niya ang buhok ni Hayo, pinisil ang kamay ni Danaya, at hinalikan ang noo ni Sinaglo. Dito, sa tabi nila, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas. Hindi ito nagmula sa galit, kundi sa isang mas malalim at mas makapangyarihang damdamin, ang pagmamahal ng isang ina. At habang nakatitig sa tatlong pinakamahalagang nilalang sa kanyang buhay, isang pangako ang tahimik na isinumpa sa kanyang puso. Ito na ang huli. Ito na ang huling beses na hahayaan niyang makita nila ang kanilang ina na inaalipusta. Ito na ang huling pagyuko. Bumalik siya sa kanilang silid. Si Dalisayan ay mahimbing nang natutulog. Maririnig ang marahan nitong paghilik. Kinuha ni Bidlisiw ang kanyang telepono. Mula sa bedside table, ang liwanag mula sa screen ay tila isang munting sulo sa kadiliman ng kwarto. Binuksan niya ang browser, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong tatag na determinasyon. Sa search bar, maingat niyang tinipa ang mga salitang magpapabago sa lahat. Paano kumuha ng ebidensya ng domestic abuse sa Pilipinas? Kinabukasan, isang bagong Bidlisiw ang humarap sa pamilya Montenegro. Ngunit hindi ito ang Bidlisiw na palaban at puno ng tapang na isinilang mula sa sakit kagabi. Ito ay isang bersyon na mas maamo, mas sunod-sunuran, isang perpektong pagganap na idinisenyo para pakalmahin ang mga bantay na halimaw sa loob ng bahay. Nagising siya bago pa man tumilaok ang mga manok. Ipinagluto niya ng paboritong almusal si Dayang, tapsilog na may sinangag na maraming bawang at itlog na malasadong-malasado ang pagkakaluto. Siya mismo ang nagtimpla ng kape nito. Tamang-tama ang tamis at tapang, gaya ng gusto ng biyenan. Magandang umaga po, Mama. Bati niya sa isang malambing na tinig na kahit siya ay nasusuklang pakinggan. Inilapag niya ang tasa ng kape sa harap nito nang may kasamang nangiti. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Dayang, na halatang nagulat sa biglaang pagbabago ng ugali ng manugang, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri kung may lason ba ang kapeng dala niya. Ngunit nang makita ang tila sinserong pagpapakumbaba sa mukha ni Bidlisiw, isang mapagmataas na ngisi ang sumilay sa labi ng matanda. Mabuti naman at natuto ka na. Siguro'y kailangan mo lang talaga ng paalala. Kung minsan. Buong umaga, gumanap si Bidlisiw sa kanyang papel. Hinugasan niya ang mga paa ni Dayang. Pinagbalat niya ng prutas si San Pedro. Sinunod niya ang bawat utos ng walang reklamo
na para bang ang insidente ng kumukulong tubig ay isang masamang panaginip lamang. Ang pagpapakitang gilas niyang ito ang nagbigay kapanatagan sa pamilya. Ang sisiw na kilala nila ay bumalik na, mahina, sunod-sunuran, at madaling kontrolin. At iyon mismo ang kailangan niya. Habang naghahanda ng tanghalian sa kusina, doon niya nakita ang pagkakataon. Si Yaya Payapa, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa mga Montenegro, ay tahimik na naghihiwa ng gulay sa isang sulok. Siya lang ang tanging tao sa bahay na yon na tumingin sa kanya nang may halong awa at pag-aalala, hindi paghuhusga. Yaya, naalala niyo po ba kung saan naitago ni Mama yung mga lumang papeles ng bahay? Tanong ni Bidlisiw sa mahinang boses habang nagkukunwaring may hinahanap na sangkap sa cabinet. Yung mga manual po ng mga gamit. Parang may sira po kasi yung microwave. Isang perpektong palusot. Nagkatinginan sila ni Yaya Payapa. Sa isang saglit, sa gitna ng usok ng sinaing at amoy ng bawang, isang kasunduan ang nabuo ng walang salita. Nakita ni Bidlisiw sa mga mata ng matanda ang pag-unawa, ang lungkot sa mga taon ng nasaksihang pang-aabuso. Isang marahang tango mula kay Yaya Payapa ang naging sagot. Nasa lumang aparador sa bodega, hiha. Sa isang kahon na may markang resibo, bulong nito pabalik. Ang pagkakataon ay dumating kinahapunan. Nagkayayaan si Dayang at ang kanyang mga alipores na mag-shopping sa mall. Isinama niya ang 2 anak na lalaki at naiwan ang bahay sa pangangalaga ni Bidlisiw at Yaya Payapa. Sa wakas, bantayan niyo po muna ang mga bata, Yaya. May titingnan lang ako, sabi ni Bidlisiw at tumungo siya sa bodega. Amoy alikabok at lumaang silid. Sa isang sulok ay nakatayo ang isang mataas at kinakalawang ng aparador. Ginamit niya ang lahat ng lakas para buksan ito. At doon, sa ilalim ng mga patong-patong na lumang dokumento, nakita niya ang kahon, resibo. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, ay naroon nga ang mga manual ng iba't ibang gamit sa bahay. At sa ilalim ng lahat, ang kanyang hinahanap, ang manual para sa CCTV security system ng bahay. Binuklat niya ito hanggang sa makita ang isang pahinang may nakasulat na Default Administrator Password. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa maliit na opisina ni Dalisayan. Binuksan niya ang computer, in-access ang login page ng security system. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang palitan ni Dayang ang password at alisin ang access niya dito. Ngayon, babawiin niya iyon. Tinipa niya ang default password. Access granted. Isang malalim na hininga ng tagumpay ang kanyang pinakawalan. Agad niyang hinanap ang archive ng mga video. Itinakda niya ang petsa at oras ng insidente kahapon. At doon, lumabas ito. Isang malinaw na video mula sa kamera na nakatago sa sulok ng kusina. Ang pagtatalo. Ang paghawak ni Dayang sa takore. Ang pagsaboy ng kumukulong tubig. Ang panunood lang ni Dalisayan. Ang pag-iyak ng kanyang mga anak. Lahat ay nandoon. Bawat porsyento ng progress bar habang dinadownload niya ang video ay tila isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Nang matapos, gumawa siya ng isang secret cloud storage account. Gamit ang isang email address na walang sino man ang nakakaalam, in-upload niya ang video. At para itago ito sa kahit sinong makialam, pinangalanan niya ang file sa isang bagay na hinding-hindi paghihinalaan, recipe ng adobo. Nakahinga siya ng maluwag. Hawak na niya ang unang lihim, ang unang piraso ng kanyang panlaban. Dahil sa natitirang oras at sa sobrang kuryosidad, sinubukan niyang iskan ang iba pang mga lumang video. Baka may iba pa siyang makita. At may nakita nga siya. Isang video, kuha 3 linggo na ang nakalipas, sa may hardin kung saan medyo madilim. Nakita niya si Dalisayan, ang sarili niyang asawa, na pasimpleng nag-abot ng isang makapal na puting sobre
Sa ina nitong si Dayang, mabilis ang pangyayari, puno ng pag-iingat, na para bang isang ilegal na transaksyon. Napakunot ang noo ni Bidlisiw. Hindi yun mukhang simpleng pagbibigay ng pera ng isang anak sa kanyang ina. May kakaiba. Isang bagong pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Isang binhi ng katanungan na mas mapanganib pa kaysa sa lahat. Ang imahe ng puting sobre na iniaabot ni Dalisayan sa kanyang ina ay hindi maalis sa isip ni Bidlisiw. Hindi iyon simpleng pag-abot ng pera. Mayroon itong bigat. Isang sikretong tila ba ayaw ipaalam kahit kanino, lalo na sa kanya. Ang pagdududang yon na isinilang mula sa isang madilim na video ang naging mitya para buksan niya ang isang panibagong pinto ng katotohanan. Bilang isang accountant, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. At alam niyang sa likod ng mga transaksyon sa bangko ay may kwentong nakatago. Isang gabi, habang abala ang lahat sa panonood ng telebisyon, sinadya niyang umupo sa tabi ni Dalisayan. Ipinagbalat niya ito ng mansanas at inilagay sa isang platito. Sa gitna ng malakas na tawanan mula sa palabas, ibinulong niya sa isang boses na puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Iyan," tawag niya, gamit ang palayaw na matagal na niyang hindi nabibigkas. "Kamusta na pala yung utang ni Pedro? Malaki pa ba? Baka may maitutulong ako kahit paano." Kitang-kita niya ang bahagyang paninigas ng panga ni Dalisayan. Bigla itong napaiwas ng tingin. Itinuon ang atensyon sa TV. Yun ba? Okay na yun. Medyo nakarecover na siya sa nalugi niyang investment. Ang boses nito ay pautal-utal, kulang sa kumbiksyon. "Investment saan?" Usisa pa niya. Pinapanatiling malumanay ang tono. "Basta, mga business. Alam mo na, mahirap ipaliwanag." Mabilis nitong sagot, sabay kuha ng mansanas at isinubo ito ng buo, na para bang gusto na lang tapusin ang usapan. Hindi na niya ito pinilit pa. Ang pagsisinungaling ay malinaw na nakaguhit sa mukha ng kanyang asawa. Hating gabi, ang buong bahay ay balot na sa katahimikan, maliban sa marahang paghilik ni Dalisayan sa kanyang tabi. Dahan-dahang bumangon si Bidlisiw, bit-bit ang kanyang laptop at nagtungo sa kusina. Sa liwanag lamang ng screen, binuksan niya ang online banking portal ng kanilang joint account. Doon, sinimulan niya ang kanyang investigasyon, hindi bilang asawa, kundi bilang isang auditor. Gumawa siya ng isang spreadsheet, isang simpleng table na may 4 na column: petsa, halaga, dahilan, ayon kay Ian, at tunay na kaganapan. Isa-isa niyang inilista ang lahat ng malalaking money transfers na ginawa ni Dalisayan sa nakalipas na 1 taon. Ang mga transaksyong lagi nitong sinasabi na pambayad utang ni Pedro. Habang pinupuno niya ang bawat hilera, isang nakakakilabot na pattern ang unti-unting nabubuo. May isang transfer na nagkakahalagang 50,000 piso. Ang dahilan na sinabi ni Dalisayan ay pambayad daw ni Pedro sa supplier. Ngunit nang tingnan ni Bidlisiw ang petsa, iyon ay isang araw matapos silang magtalo ng matindi dahil nalaman niyang hindi nakapangalan sa kanya ang bagong kotseng binili nila. May isa pang transfer, 70,000 piso. Pambayad daw sa pinagkakautangan ni Pedro sa kasino, ngunit nangyari iyon 2 araw matapos niyang imungkahi kay Dalisayan na kumuha sila ng sariling educational plan para sa triplets, isang ideyang mariing tinutulan ni Dayang. Ang pinakamalaking transfer, 100,000 piso, ay naganap noong nakaraang buwan. Ang paliwanag ni Dalisayan, final payment na raw sa utang ni Pedro. Ang tunay na kaganapan, iyon ang Linggo, kung kailan natuklasan niya ang isang pagkakamali sa bookkeeping ng maliit na negosyo ng pamilya. Isang pagkakamaling maaaring maglantad sa mas malaking problema. Ang pera ay hindi para kay Pedro. Ang pera ay hindi pambayad utang. Ang pera ay pampatahimik o marahil pabuya. Biglang nag-flashback sa isip niya
Ang CCTV footage, ang pag-abot ng sobre, ang mga petsa, ang mga kasinungalingan. Nagdugtong-dugtong ang lahat na parang isang masalimuot na puzzle. Ang mga pera ay hindi napupunta sa kung saan. Napupunta ito sa iisang tao. Kay Dayang, ang bawat pagpapakita niya ng talino, ng paglaban, ng pag-iisip para sa sarili niya at sa mga anak niya ay may katumbas na halaga. Isang halagang ibinabayad ng kanyang asawa sa ina nito para manatili ang kontrol, para manatili siyang sisiw sa kanilang paningin. Isang matinding kirot ng pagtataksil ang sumaksak sa kanyang dibdib. Ang lalaking katabi niyang natutulog gabi-gabi ay hindi lang duwag. Isa itong sinungaling, isang kasabwat. Habang pinoproseso niya ang lahat ng ito, biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang tunog ng notifikasyon, isang email mula sa bangko. Ang subject, Transaction Alert. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nabasa. Isang malaking halaga ang kaka-withdraw lang mula sa isang account. Hindi sa kanilang joint account, kundi sa isang maliit at sekretong savings account na matagal na niyang pinag-iipunaan para sa triplets. Pera mula sa mga sidelines niya, perang pinagpuyatan niya. Isang account na iisang tao lang ang nakakaalam ng password bukod sa kanya. Ang taong pinagkatiwalaan niya. Si Dalisayan. Ang pagkawala ng pera sa ipon ng kanyang mga anak ay hindi lang isang pagnanakaw. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Ngunit alam ni Bidlisiw na hindi niya ito maaaring harapin ng hayagan. Ang kalaban niya ay hindi lang si Dalisayan, kundi ang buong sistema ng kasinungalingan at pagmamanipula na binuo ni Dayang sa loob ng pamamahay na yon. Ang kanyang pananahimik at patuloy na pagganap bilang isang maamong manugang ay tila nakapagbigay ng hinala kay Dayang. Marahil, masyado itong naging perpekto. Marahil ang isang taong nasaktan ay hindi dapat ganito kabilis maghilom. Ang mga mata ng kanyang biyenan ay naging mas mapanuri, mas mapagmatyag, na para bang nag-aabang sa isang maling galaw. At dahil hindi nito mahanap ang lamat sa kanyang maskara, sinimulan nitong gamitin ang pinakamalupit na sandata. Ang tatlong nilalang na siyang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ang unang insidente ay nangyari isang hapon. Si Bidlisiw ay abala sa pagpapatulog kay Hayo sa kwarto habang ang dalawang anak na babae ay nasa sala kasama si Dayang. Bigla, nakarinig siya ng isang malakas na iyak mula kay Danaya. Dali-dali siyang tumakbo palabas. Naabutan niya si Danaya na umiiyak habang hawak-hawak ang bibig at si Dayang na may hawak na bote ng gatas. Hay naku, Bidlisiw! Ang init-init pala ng timpla mo. Muntik nang mapaso ang apo ko. Sigaw ni Dayang, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-alala na may halong paninisi. Kinilabutan si Bidlisiw. Imposible. Palagi niyang tinitimpla ang gatas sa tamang temperatura. Bago niya ibigay, palagi niya itong pinapatak sa kanyang pulso para masigurong hindi ito mainit. Hindi po, Mama. Siniguro ko po na maligamgam lang yan. Mahinahon niyang sagot habang kinukuha si Danaya para patahanin. Aba, at ako pa ngayon ang sinungaling. Giit ni Dayang itinaas ang bote. Tingnan mo, umuusok pa. Napakawalang ingat mong ina. Paano kung tuluyan ng napaso ang bata? Alam ni Bidlisiw na nagsisinungaling ito. Ang gatas ay malamig na, ngunit ang eksena ay perpektong itinanghal para sa paparating na si Dalisayan. Narinig nito ang sigaw ng ina at agad na lumapit. Anong nangyayari dito? Itong asawa mo. Muntik nang mapaso ang sarili niyang anak dahil sa kapabayaan. Sumbong agad ni Dayang, ang mga mata ni Dalisayan ay napuno ng pag-aalala. Hindi para kay Bidlisiw, kundi para sa bata at sa galit ng kanyang ina. Tiningnan niya si Bidlisiw na para bang ito ang pinakamasamang ina sa buong mundo. Ang mga ganitong insidente ay nasundan pa.
May pagkakataong aksidenteng may iwan ni Dayang na bukas ang pinto papuntang hardin kung saan may maliit na fish pond. May pagkakataong hindi sinasadyang mailagay ang isang matulis na bagay sa playpen ng mga bata. Sa bawat pagkakataon, palaging si Bidlisiw ang lumalabas na pabaya. Isang gabi, sa hapagkainan, habang masayang nagkukwentuhan ng lahat, biglang nagsalita si Dayang. Alam niyo ba, yung kumare kong si Teresita, yung anak niyang babae, kinuha ng DSWD yung mga anak. Natahimik ang lahat. Bakit daw po? Tanong ni San Pedro. Kasi, nagkaroon daw ng postpartum depression, naging pabaya. Minsan daw ay nagwawala. Sabi ng korte, unfit daw siyang maging ina. Patuloy ni Dayang, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. At habang sinasabi niya ang huling pangungusap, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Bidlisiw. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Bidlisiw. Hindi yun isang kwento, iyon ay isang babala. Ang pagmamanipula ni Dayang kay Dalisayan ay lalo pang lumala. Nagsimula na itong magtanim ng mga ideya sa isip ng anak. Napapansin ko iyan, parang laging tulala si Sisiw. Baka hindi na niya kinakaya ang pag-aalaga sa 3 bata. Baka kailangan niya ng tulong. Ang tulong na yon ay naging dahilan para mas bantayan pa siya ni Dalisayan para kwestiyonin ang bawat desisyon niya pagdating sa mga bata. Ang huling dagok ay dumating sa anyo ng isang text message galing sa isang numerong hindi rehistrado. Habang nagpapatulog siya ng mga anak, nag-vibrate ang kanyang telepono. Binuksan niya ito. Isang maikling mensahe lang, ngunit sapat na para pigilin ang kanyang paghinga. Ang isang mabuting ina ay alam kung kailan dapat manahimik. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono. Iyon na iyon, ang direktang pagbabanta. Hindi na ito isang laro ng isipan. Tinatawid na nila ang linya. Puno ng kaba, bigla niyang naalala ang gamot ni Sinaglo. Mayroon itong mild allergy sa alikabok at kailangan ng maintenance na gamot gabi-gabi. Tumayo siya at nagtungo sa kanilang medicine cabinet. Binuksan niya ito, hinanap niya ang maliit na bote ng syrup. Wala. Hinanap niya ulit. Binaliktad niya ang laman ng cabinet. Wala talaga. Imposibleng mawala iyon. Palagi itong naroon. Isang alon ng purong takot ang bumalot sa kanya. Hindi ito kapabayaan, hindi ito aksidente. May kumuha nito. At sa bahay na yon, iisa lang ang taong may kakayahang gawin ang isang bagay na kasing sama nito. Ang pagkawala ng gamot ni Sinaglo ay ang linyang hindi dapat tinawid. Para kay Bidlisiw, hindi na ito tungkol sa dignidad o pera. Ito ay tungkol na sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Isang primitibong galit na mas matindi pa sa naramdaman niya noong araw na siya'y napaso. Ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nasaan ang gamot ni Sinag? Tanong niya kay Dalisayan na kararating lang mula sa banyo. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi nito maaaring baliwalain. Anong gamot? Hindi ko alam. Sagot nito, halatang walang ideya. Huwag mo akong lokohin iyan. Nasaan ang gamot ng anak ko? Bahagya ng tumaas ang kanyang boses. Hindi ko nga alam. Baka naman na-misplace mo lang. Alam ni Bidlisiw na wala siyang mapapala. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Kailangan niyang mahanap iyon. Kahit saan. Hinalughog niya ang kusina. Ang sala. Ang cabinet sa ilalim ng lababo. Wala. Ang tanging lugar na hindi pa niya napupuntahan ay ang pinakabawal sa lahat, ang silid ni Dayang. Wala nang pag-alinlangan. Puno ng determinasyon, tinungo niya ang kwarto ng biyanan. Sarado ang pinto, ngunit hindi nakalock. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang seradura. Ang silid ni Dayang ay salamin ng kanyang pagkatao. Malawak, magarbo, ngunit malamig at walang kabuhay-buhay. Naglakad siya sa loob. Bawat hakbang ay maingat. Bawat tunog ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib.
Sinimulan niyang hanapin sa mga drawer, sa ilalim ng kama. Wala. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang malaki at antigong aparador sa sulok ng silid. Ito ang sentro ng kapangyarihan ni Dayang. Dito nito itinatago ang lahat ng mahahalagang bagay. Sumampa siya sa isang maliit na upuan para abutin ang pinakatuktok. Mayroong isang lumang kahon doon na babalutan na ng alikabok. Habang inaabot niya ito, bigla siyang nadulas sa upuan. Sa kanyang pagbagsak, nahila niya ang kahon. Bumagsak ito sa sahig nang may malakas na kalabog at ang laman nito ay kumalat sa paligid. Hindi gamot ang laman, kundi mga luma at naninilaw ng mga papeles. Napasapo siya sa sakit ng kanyang balakang, ngunit ang kanyang atensyon ay agad na napunta sa mga dokumentong nakakalat. May mga bank statement, mga lumang titulo, at isang folder na may markang confidential. Dahil sa kuryosidad, dinampot niya ito at binuksan. Ang mga mata niyang sanay sa mga numero at ledger ay mabilis na naunawaan ang kanyang nakikita. Ito ay mga financial report ng Montenegro Realty, ang negosyo ng pamilya, mula 10 taon na ang nakalipas. Habang binabasa niya ang bawat pahina, isang madilim na kwento ang nabubuo. May mga nawawalang pondo, may mga transaksyong hindi tugma, may mga pekeng invoice, isang malinaw na kaso ng malawakang embezzlement, isang pagnanakaw mula sa sariling kumpanya. At sa dulo ng audit report na isinagawa ng isang independent firm, may isang pangalang paulit-ulit na lumalabas bilang utak ng lahat: Dayang Soliman Montenegro. Nanlamig ang buong katawan ni Bidlisiw. Ito pala ang ugat ng lahat. Ang takot, ang pangangailangan na kontrolin ang lahat. Ang pamilya. Montenegro ay hindi kasing yaman ng inaakala ng lahat. Ang kanilang kayamanan ay itinayo sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Sa ilalim ng lahat ng papeles, may isang dokumento na naiiba. Isa itong non-disclosure agreement, isang kasunduan sa pagitan ni Dayang at ng auditor na nakatuklas ng anomalya. Isang kasunduan para manahimik, at sa ibaba ng dokumento may 2 pirma. Ang isa ay kay Dayang. Ang isa pa, hindi niya na kailangang tingnan ng matagal para makilala. Ang bawat kurba, ang bawat guhit, kabisado niya ito. Ang pirma ng kanyang asawa, Dalisayan Montenegro, isang malakas na hindi ang namutawi sa kanyang isip. Si Dalisayan, hindi lang siya isang duwag na anak na nagtatago sa ilalim ng saya ng kanyang ina. Hindi lang siya isang sinungaling na asawa. Isa siyang kasabwat, isang aktibong kalahok sa krimen. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Bidlisiw na parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kadiliman. Ang pag-abot ng sobre, ang mga pekeng utang ni Pedro, ang pagkuha ng pera mula sa ipon ng mga bata. Ang lahat ng perang iyon ay hindi pa buya. Iyon ay pambayad danyos, pambili ng katahimikan. Ang pagpapahirap sa kanya, ang pagyurak sa kanyang pagkatao, ang mga banta. Lahat ng iyon ay hindi lang dahil sa galit. Iyon ay isang estratehiya. Isang paraan para sirain siya, para hindi na siya makapag-isip, para hindi na siya magtanong, dahil natatakot sila sa kanya. Sa kanyang talino, sa kanyang propesyon, natatakot sila na baka isang araw, matuklasan niya ang pinakatatago nilang lihim. At ngayong gabi, natuklasan niya na nga. Hawak-hawak ang mga dokumento, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito takot. Ito ay isang uri ng galit na may halong lungkot at pandidiri. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay isang kriminal. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng silid. Napaangat ang tingin ni Bidlisiw. Nakatayo sa may pintuan si Dayang. Ang mga mata nito ay unang napunta sa nakabukas na aparador. Pagkatapos
ay sa nagkalat na mga papeles at sa huli, sa folder na hawak-hawak niya. Ang pagkagulat sa mukha ni Dayang ay mabilis na napalitan. Isang ekspresyong hindi pa niya kailanman nakita rito. Hindi galit, hindi pagmamataas. Ito ay purong takot. At ang takot na yon ay mabilis na naging isang nakakamatay na intensyon. Ang takot sa mga mata ni Dayang ay mabilis na nag-apoy at naging purong galit. Sa isang kisap mata, ang eleganteng matriarka ng pamilya Montenegro ay nag-anyong isang mabangis na hayop na nasukol. "Walang hiya ka!" Sigaw nito. Ang boses ay basag sa galit. Sumugod ito papunta kay Bidlisiw. Ang mga daliri ay tila mga kuko na handang manakmal. "Akin na yan, manggagamit." Napaatras si Bidlisiw. Mahigpit na niyakap ang folder sa kanyang dibdib. Sa gitna ng gulo, habang sinusubukan ni Dayang na agawin ang mga papeles, ang isip niya ay gumana ng mas mabilis kaysa dati. Sa isang mabilis na kilos na hindi napansin ng biyenan, nailipat niya ang pinakaimportanteng papel, ang kasunduan na may pirma ni Dalisayan, mula sa folder papunta sa likuran niya. Itinago sa pagitan ng kanyang likod at ng kanyang damit. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Ang mga mamahaling palamuti sa silid ay naging mga tahimik na saksi sa kanilang marahas na pag-aagawan. Hinila ni Dayang ang buhok ni Bidlisiw, ngunit hindi nito binitawan ang folder. Ang mga papel na hawak niya ay hindi na lang ebidensya. Iyon na ang magiging kalayaan ng kanyang mga anak. "Bitawan mo to, ahas ka! Palamunin ka lang sa bahay na to." Patuloy na sigaw ni Dayang. "Inyo na ang lahat. Huwag niyo lang idamay ang mga anak ko." Sa wakas ay sagot ni Bidlisiw. Ang boses ay puno ng determinasyon. Sa gitna ng kanilang komosyon, isang malakas na sigaw ang pumailan lang mula sa labas ng kwarto. Mas malakas pa sa mga sigaw ni Dayang. "Sunog! May nasusunog sa kusina!" Iyon ang boses ni Yaya Payapa. Ang sigaw na yon ay tila isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos kay Dayang. Bigla itong natigilan. Binitawan nito si Bidlisiw at lumingon sa pinto. Ang mga mata ay nanlalaki sa bagong takot. Ang kanyang bahay, ang kanyang kaharian. Ang sandaling iyon ng pag-aatubili ay ang tanging kailangan ni Bidlisiw. Itinulak niya ng malakas ang biyenan. Mabilis na tumayo at tumakbo palabas ng silid. Dala-dala ang folder na kulang na ng isang pahina. Ang pahinang mas mahalaga pa sa lahat. Nagkatinginan sila ni Yaya Payapa sa pasilyo. Isang mabilis na tango mula sa matanda ang nagsabing, "Tumakbo ka na." Walang sunog. Iyon ay isang gawa-gawa. Isang perpektong pagkakataon para makatakas siya. Nagkulong si Bidlisiw sa silid ng mga bata. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Niyakap niya ang kanyang 3 anak na mahimbing na natutulog, humuhugot ng lakas mula sa kanilang payapang mga hininga. Hawak na niya ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay isa ring malaking panganib. Kalahating oras ang lumipas. Isang marahang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Dahan-dahan niya itong binuksan. Si Yaya Payapa. May dala itong isang basong tubig. "Hija," bulong nito, iniabot ang baso. "Alam kong hindi ka ligtas dito." Isinara ng matanda ang pinto at may kinuha mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang luma at maliit na cellphone. Isa sa mga modelong di keypad pa. "Gamitin mo to. Walang nakakaalam ng numerong yan. Itago mong mabuti." Napatingin si Bidlisiw sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tila nabasa ni Yaya Payapa ang kanyang isip. "Matagal ko nang alam ang kasamaan nila." "Hija," sabi nito, ang boses ay puno ng lungkot at awa. "Matagal na akong nagtitiis, nakikinig sa mga usapan nilang akala nila'y walwalang nakakarinig. Ngayon ang oras para lumaban ka." "Bakit po, Yaya?" Halos pabulong na tanong ni Bidlisiw. "Dahil nakita ko ang sarili ko sa'yo," sagot ng matanda. Isang takas na luha ang gumulong sa kanyang pisngi.
Narinig ko ang usapan ni Doña Dayang sa telepono noong isang linggo. May kausap siyang abogado. Tinatanong niya kung paano ma-handle ang isang testigo na nagbabantang magsalita. Hija, hindi lang pera ang pinoprotektahan nila. Buhay nila ang nakataya. Ang revelasyon na yon ay nagbigay ng panibagong layer ng takot kay Bidlisiw. Hindi lang sila mga magnanakaw. Handa silang gawin ang lahat para pagtakpan ng kanilang kasalanan. Salamat po, Yaya. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Sinabi ni Bidlisiw. Ang pasasalamat ay bukal sa kanyang puso. Nang akmang aalis na si Yaya Payapa, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dalisayan, ang muka ay gusot sa pag-aalala at hinala. Tiningnan niya si Yaya Payapa, pagkatapos ay si Bidlisiw. Ano yung sigawan na narinig ko kanina? At bakit parang may tinatago ka sa likod mo? Agad na nanigas si Bidlisiw. Sa likuran niya, hawak ng isang kamay ang luma at sekretong telepono. At sa isa pa, ang nakatuping papel na naglalaman ng pirma ng lalaking kaharap niya ngayon, ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Ang tanong ni Dalisayan ay parang isang matalim na kutsilyong nakatutok sa dibdib ni Bidlisiw. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat. Bawat segundo ng kanyang pananahimik ay nagpapalalim sa hinala sa mga mata ng kanyang asawa. Wala. Mabilis niyang sagot. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nag-alala lang ako dahil may naamoy daw si Yaya na sunog. Iyan, yung telepono ko lang to. Itinaas niya ang sarili niyang smartphone habang ang sikretong telepono at ang nakatuping papel ay mahigpit pa ring nakakuyom sa likuran niya. Tiningnan siya ni Dalisayan ng may pagdududa, ngunit ang pag-iyak ng isa sa mga bata ay kumuha ng atensyon nito. Isang maiksing paggambala, ngunit sapat na para makahinga ng bahagya si Bidlisiw. Sige na, patulugin mo na ulit sila. Sabi na lang ni Dalisayan bago lumabas, ngunit ramdam ni Bidlisiw ang mga matang nakamasid pa rin sa kanya mula sa pinto. Alam niyang naubusan na siya ng oras. Ang pagkatuklas niya sa kanilang sikreto ay naglagay sa kanila sa bingit ng panganib. At ang pamilya Montenegro, kapag nasusukol, ay hindi naglalaro ng patas. Kinabukasan, naramdaman niya ang kakaibang tensyons sa buong bahay. Si Dayang ay hindi lumabas ng kwarto. Si Dalisayan at San Pedro ay walang tigil sa pagbubulungan. Kahit ang mga kasambahay ay tila naglalakad sa ibabaw ng mga karayom, ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. At ang bagyo ay dumating kinahapunan. Sa anyo ng isang lalaking naka-Amerikana at may dalang mamahaling briefcase. Ipinakilala siya ni Dayang bilang si Attorney De Villa ang abogado ng kanilang pamilya. Pinatawag si Bidlisiw sa sala. Doon, nakaupo ang buong pamilya. Si Dayang, na may peking mga luha sa mata. Si Dalisayan, na hindi makatingin ng diretso sa kanya. At si San Pedro, na may ngisi ng isang buwitre. Mrs. Montenegro, simula ng abogado sa isang formal at malamig na boses. Nandito ako dahil sa isang napakaselang usapin. Ayon kay Mrs. Dayang Montenegro at sinusuportahan ng kanyang anak na si Mr. Dalisayan Montenegro, nagpapakita ka raw ng mga senyales ng mental and emotional instability nitong mga nakaraang buwan. Bawat salita ng abogado ay tila isang suntok sa sikmura ni Bidlisiw. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng mahigpit. Nag-file po sila ng petisyon, patuloy ng abogado, habang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. Isang petisyon para sa isang psychological evaluation at pansamantalang paglilipat ng solo custody ng inyong 3 anak sa kanilang ama at lola. Solo custody. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Gusto nilang kunin ang kanyang mga anak. Ito na iyon, ang huling baraha. Base saan? Sa wakas ay tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ayon sa salaysay ni Doña Dayang, sagot ng abogado,
Binabasa ang isang papel. Nagpapakita ka raw ng bayolenteng pag-uugali. Sa hudyat na yon, itinaas ni Dayang ang laylayan ng kanyang damit, ipinapakita ang ilang pasa sa kanyang binti, mga pasang halatang sinadya, mga pasang bunga ng sarili niyang kagagawan kagabi para palabasin na siya ang biktima. Sinaktan niya ako. Humagulgol si Dayang. Nagtangka siyang magnakaw sa kwarto ko at nang mahuli ko siya, sinaktan niya ako. Natatakot ako para sa kaligtasan ng mga apo ko. Isang perpektong dula, isang kasinungalingang binuo para wasakin siya. Tumingin si Bidlisio kay Dalisayan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng kahit katiting na katotohanan mula rito. Iyan, sabihin mo sa kanila ang totoo. Ngunit si Dalisayan ay yumukulang, hindi makasalubong ng tingin. Patawarin mo ako, sisiw. Para din ito sa'yo, para magamot ka. Ang huling pag-asa sa puso ni Bidlisio ay tuluyan nang namatay sa mga sandaling iyon. Ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay ay ang mismong nagbibigay ng kutsilyo sa mga taong sasaksak sa kanya. Inilapag ng abogado ang isang dokumento sa harap ni Dalisayan kasama ang isang fountain pen. Ito ang pinal na petisyon. Ang kailangan na lang ay ang pirma ng ama. Nag-alinlangan si Dalisayan. Tumingin siya sa ina. Tumingin siya kay Bidlisio. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit isang matalim na tingin mula kay Dayang ang nagpadesisyon sa kanya. Kinuha niya ang pen at sa harap ni Bidlisio, sa harap ng kasinungalingan at kataksilan, nilagdaan niya ang papel na mag-aalis sa nag-iisang ina ng kanyang mga anak. Simula bukas, isang court order ang ipapadala dito, deklara ng abogado. Si Dayang naman ay tumingin kay Bidlisio ng may tagumpay sa mga mata. Simula bukas, wika nito, bawat salita ay puno ng lason. Hindi mo na pwedeng lapitan ang mga apo ko. Pakiramdam ni Bidlisio ay gumuho ang kanyang mundo. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, wala siyang pamilyang masasandalan. Inalisan na siya ng lahat. Ito na ang dulo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang nag-vibrate ang sikretong telepono sa kanyang bulsa. Isang marahang panginginig na tanging siya lang ang nakakaramdam. Nanginginig ang mga kamay, pasimple niya itong kinuha at tiningnan sa ilalim ng mesa. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Ako ang abogado na tutulong sa'yo. Handa ka na ba? Ang araw ng paghuhukom ay dumating hindi sa loob ng isang korte, kundi sa mismong sala ng pamilya Montenegro, ang lugar kung saan pinakamaraming beses niyurakan ang kanyang pagkatao. Ang kapaligiran ay puno ng bigat ng isang nagbabadyang tagumpay para sa kanila. Nakaupo si Dayang na parang isang reyna sa kanyang trono, may bahagyang nanggisi sa kanyang mga labi na nagsasabing tapos na ang laro. Sa tabi niya ay si Dalisayan na nakayuko at hindi makatingin. Si San Pedro ay prenteng nakaupo sa isang tabi, tila nanonood ng isang pelikulang alam na niya ang katapusan. Si Attorney De Villa ay maayos na inilatag ang mga dokumento sa center table, handa nang ilatag ang pinal na hatol. Si Bidlisio ay nakaupo sa isang silyang malayo sa kanila, mag-isa. Sa kanilang mga mata, siya ang talunang kalaban, isang kawawang sisiw na hinihintay na lang katayin. Kung wala ka nang maidaragdag, Mrs. Montenegro, simula ni Attorney De Villa, maaari na nating pirmahan ang final agreement para maipasok ang petisyon sa korte bukas na bukas din. Hindi umimik si Bidlisio. Tumingin lang siya sa malaking orasan sa pader. Eksaktong 3:00 ng hapon. Sakto sa oras, bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Iniluwan nito hindi ang inaasahan nilang court server, kundi isang babaeng bata, matangkad, at may tindig na puno ng kumpiyansa. Nakasuot ito ng isang simple ngunit eleganteng business suit. Sumunod ito sa likuran ni Bidlisio at tumayo. Napakunot ang noo ni Dayang. Sino ka? Ang babae ay naglabas ng isang calling card at marahang inilapag sa mesa. Good afternoon.
I am Attorney Luningning Reyes. I am representing Mrs. Bidlisio Reyes. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ngisi sa mukha ni Dayang ay naglaho, napalitan ng pagkagulat. Maging si Dalisayan ay napaangat ng tingin, hindi makapaniwala. Representing? Tumawang may pang-iinsulto si Attorney De Villa. With all due respect, Attorney, tapos na ang usapan. My clients have a very strong case. Mayroon kaming testimonya ng physical assault at documented proof of your client's instability. Talaga ba? Sagot ni Attorney Reyes, ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Kung ganoon, baka gusto niyo ring makita ang mga ebidensya ng aking kliyente. Sa isang hudyat, may inilabas si Attorney Reyes na isang USB drive at isinaksak sa malaking smart TV sa sala. Gamit ang remote, isang video file ang kanyang pinindot. Ang file name, Recipe ng Adobo. Sa screen, lumabas ang pamilyar na itsura ng kanilang kusina. At doon, sa harap ng kanilang mga mata, muling naganap ang lahat. Ang pagtatalo, ang pagkuha ni Dayang sa takure, ang malinaw na pagsaboy ng kumukululong tubig sa braso ni Bidlisio, ang pag-iyak ng mga bata, ang walang kibong panonood ni Dalisayan. Ang mukha ni Dayang ay namutla na parang isang papel. Si San Pedro ay napalunok. Si Dalisayan ay napahawak sa kanyang sentido. Tila nahihilo. Iyan po ay tinatawag na physical assault and battery with the presence of minors as aggravating circumstance. Paliwanag ni Attorney Reyes habang pinapatay ang video. Pero simula pa lang yan. Sunod niyang inilapag sa mesa ang isang makapal na pligo ng mga dokumento. Ito naman po ang mga bank statement ng joint account ni na Mr. and Mrs. Montenegro, kasama ang isang detalyadong analysis na ginawa mismo ng kliyente ko. Itinuro niya ang mga naka-highlight na transaksyon. Malinaw dito ang pattern ng malakihang paglilipat ng pera na palaging kasunod ng mga insidente ng emotional at verbal abuse. Isang classic case ng economic abuse. Nagsimula ng mamawis ang noo ni Attorney De Villa. Ang kasong akala niya'y madali ay biglang naging isang bangungot. At para sa panghuli, wika ni Attorney Reyes at sa pagkakataong ito, isang pirasong papel lang ang kanyang inilabas. Isang luma at nakatuping papel. Dahan-ahan na niya itong inilatag sa gitna ng mesa. Ang non-disclosure agreement. Siguro ay pamilyar kayo rito. Sabi ni Attorney Reyes, nakatingin ng diretso kay Dayang bago ibinaling ang tingin kay Dalisayan. Isang kasunduan para pagtakpan ang isang kaso ng large-scale embezzlement. At ang pinakamaganda sa lahat, itinuro niya ang pangalawang pirma sa dokumento. Ay ang pirma ng kasabwat. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Dalisayan. Nakatitig siya sa sarili niyang pirma, ang ebidensya ng kanyang krimen, na nakalantad ngayon para makita ng lahat. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, ngunit sa pagkakataong ito, ito'y puno ng takot at pagkatalo. Tumingin si Attorney Luningning Reyes sa kanila, isa-isa. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay hindi na kalmado. Ito'y matigas at pinal. Hindi lang ito usapin ng child custody. Ito ay kasong kriminal. Kriminal. Ang salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang sala at ang mga piraso nito ay sumaksak ng malalim sa kamalayan ni Dalisayan. Biglang naging manhid ang kanyang mga paa. Ang mga boses sa paligid ay unti-unting humina. Napalitan ng isang malakas at nakabibinging ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ngunit sa gitna ng lahat, isang imahe lang ang nanatiling malinaw. Si Bidlisio. Nakaupo ito ng tuwid. Ang mukha ay kalmado. Ang mga mata ay matatag. Wala na ang sisiw na kilala niya. Wala na ang babaeng madaling paiyakin, ang asawang sunod-sunuran. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghera,
Isang babaeng may lakas na hindi niya kailanman inakalang taglay nito. Isang alon ng purong takot ang bumalot sa kanya. Hindi ito takot sa kulungan. Hindi ito takot sa kahihiyan. Ito ay ang takot na dulot ng tuluyang pagkawala. Pagkawala ng pamilya, pagkawala ng respeto, pagkawala ng lahat ng bagay na binaliwala niya. Naramdaman niyang kumilos ang kanyang katawan nang hindi inuutos ng kanyang isip. Mula sa pagkakaupo, lumuhod siya sa sahig. Gumapang siya palapit kay Bidlisiw. Hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Hinawakan niya ang laylayan ng damit nito na para bang isang batang nalulunod na kumakapit sa anumang bagay na makapagliligtas sa kanya. Sisiw, Bidlisiw, please. Ang mga salita ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan, basag at puno ng pagsusumamo. Papatawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Si Mama, kailangan ko lang siyang protektahan para sa pamilya. Isang tumpok ng mga hungkag na dahilan na kahit siya ay hindi na naniniwala. Itinuon ni Bidlisiw ang kanyang tingin sa kanya. At sa isang saglit, umasa si Dalisayan. Umasa siyang makikita ang kahit katiting na awa, ang kahit bahagyang sinag ng pagmamahal na dati laging naroon para sa kanya. Ngunit wala. Ang mga mata ni Bidlisiw ay parang isang malalim at madilim na lawa, kalmado sa ibabaw, ngunit walang anumang emosyong mababasa. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa sa 1,000 sampal. Ang pananahimik nitong yon ang nagsabing huli na ang lahat. Tumayo ka riyan, Dalisayan. Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Si Dayang. Huwag kang magmakaawa sa ahas na yan. Tumayo ang kanyang ina, ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Itinuro nito si Bidlisiw. Walang utang na loob. Pinalamon ka namin, binigyan ng bubong, at ito ang igaganti mo? Sisirain mo kami? Manggagamit. Ngunit ang mga salita ni Dayang ay wala ng bigat. Ang kanyang mga sigaw ay tila mga alingaungaw na lang sa loob ng kahariang gumuho na. Walang natakot, walang naniwala. Tiningnan lang siya ng mga abogado na may halong awa at pagkadismaya. Sa gitna ng pagsisigaw ni Dayang, tumunog ang telepono ni Atty. De Villa. Sinagot niya ito. Ang mukha ay seryoso. Ilang saglit lang ng pakikinig. Yes, I understand. Opo, makikipagtulungan po kami. Nang ibaba niya ang telepono, tiningnan niya ang pamilya Montenegro at isang pinal na hatol ang binitawan niya. That was from the District Attorney's Office. An official investigation has been opened based on the evidence submitted by Attorney Reyes. May mga pulis na papunta rito. Sa narinig, tuluyang nanghina si Dayang at napaupo sa sofa, ang lakas ay tuluyan nang nawala. Tumayo na si Bidlisiw kasama ang kanyang abogado. Handa na silang umalis. Sa huling desperadong pagkakataon, sinubukang abutin ni Dalisayan ang kamay ni Bidlisiw. Sisiw, saan ka pupunta? Huwag mo kaming iwan. Huwag mong kunin ang mga bata. Sa pagkakataong yon, lumingon si Bidlisiw at tiningnan siya ng diretso sa mata. At sa isang boses na malamig at walang bahid ng anumang emosyon, sinabi niya ang mga salitang habambuhay na babagabag sa konsensya ni Dalisayan. Pinili mo siya. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na muling lumingon. Bawat hakbang nito palayo ay isang pako sa puso ni Dalisayan. Napanood niya ang paglabas nito sa pinto, ang pagsasara nito, at ang tuluyang pagkawala ng liwanag sa buhay niya. Naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng nagibang kaharian, kasama ang inang tulala at ang kapatid na tila nag-iisip na ng sariling kaligtasan. Sa isang sulok ng kanyang paningin, napansin niyang tahimik na tumayo si San Pedro. Hindi ito lumapit sa kanila. Sa halip, dahan-dahan itong umakyat sa hagdanan, patungo sa kwarto nito. Walang salita, ngunit malinaw ang intensyon. Ang daga ay naghahanda ng lisanin
ang lumulubog na barko. Ang pag-alis ni Bidlisio sa sala ay hindi pagtakas. Iyon ay isang martsa patungo sa kalayaan. Sa bawat hakbang paakyat sa hagdanan, nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng dibdib na matagal nang dinadaganan ng bigat ng pighati at takot. Pagpasok niya sa silid ng triplets, nadatnan niya si Yaya Payapa na tahimik na nag-iimpake ng mga gamit ng mga bata. Nakahanda na ang maliliit na maleta. Ang mga damit ay maayos na nakatupi. Ang mga laruan ay nakalagay sa mga kahon. Walang salitang namagitan sa kanila. Isang tingin lang ay sapat na para magkaintindihan. Sinimulan ni Bidlisio na iligpit ang sarili niyang mga gamit. Hindi marami. Ang laman ng kanyang aparador ay mga damit na kupas na, mga bagay na sumisimbolo sa paglimot niya sa sarili. Habang isa-isa niyang inilalagay ang mga ito sa maleta, bawat damit ay may dalang alaala. Ang bestidang suot niya noong una silang mag-date ni Dalisayan. Ang blusang regalo nito noong unang anibersaryo nila. Ngunit wala ng kirot, wala ng panghihinayang. Ang mga ito ay mga bagay na lang, mga balat ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Isinara niya ang maleta nang walang pag-aalinlangan. Lumapit siya sa kuna kung saan payapang natutulog ang kanyang tatlong anghel. Hindi alintana ang sigalot na naganap sa ibaba. Hinaplos niya ang pisngi ni Hayo, inayos ang buhok ni Danaya, at hinalikan ang kamay ni Sinaglo. Aalis na tayo mga anak, bulong niya. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan palaging may araw. Isang lugar kung saan hindi nyo na kailangang makakita ng luha sa mga mata ni Mama. Isang simple at tapat na paliwanag para sa mga inosenteng isipan. Alam niyang darating ang araw na magtatanong sila. At sa araw na yon, ikukwento niya ang lahat. Hindi para magtanim ng galit, kundi para ituro ang leksyon ng pagtayo para sa sarili. Nang matapos silang mag-impake, niyakap ni Bidlisio si Yaya Payapa nang mahigpit. Salamat po sa lahat, Yaya. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Wala yon, Hija, sagot ng matanda. Humihikbi. Ikaw at ang mga batang ito, kayo ang pamilya ko. Saan man kayo magpunta, sasama ako. Tumango si Bidlisio, ang puso niya ay puno ng pasasalamat para sa tapat na kaibigang ito. Bago sila tuluyang bumaba, may isang huling bagay siyang kailangang gawin. Pumasok siya sa kwarto nila ni Dalisayan. Ang silid ay puno ng alaala nila, masasaya, malulungkot, at mapapait. Ngunit ngayon, para na lang itong isang museum ng isang nakaraang sibilisasyon. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at ballpen mula sa drawer. Sumulat siya, hindi ng isang mahabang liham, kundi ng isang maikling paalam. Pagkatapos, mula sa kanyang daliri, marahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong bilog na dati simbolo ng walang hanggang pag-ibig ay isa na lang malamig na bakal. Inilapag niya ito sa ibabaw ng study table ni Dalisayan sa tabi ng isang dokumentong nakarehistro na sa korte. Ang pirmado niyang petisyon para sa legal separation. Iyon na ang kanyang huling salita. Isang malinis at pinal na pagputol. Handa na sila. Dala-dala ang mga maleta at akay-akay ang tatlong antuking bata. Dahan-dahan silang bumaba ng hagdan. Ang sala sa ibaba ay halos wala ng tao. Wala na si Attorney De Villa. Si Dayang ay nakaupo pa rin, nakatulala sa kawalan. Si Dalisayan ay nakasandal sa pader, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Tanging si San Pedro lang ang wala. Marahil ay abala na sa pagtakas. Hindi sila pinansin, na para bang sila'y mga multo na naglalakad sa sarili nilang libing. Nang malapit na sila sa pinto, narinig nila ang tunog na yon. Isang tunog na parehong kinatatakutan at inaasahan. Ang sirena ng papalapit na sasakyan ng pulis. Tumingin si Bidlisio kay Dalisayan sa huling pagkakataon. Napaangat ito ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang huling malungkot na pagtatagpo. Ngunit walang salitang namutawi. Tapos na ang lahat.
Tumalikod na si Bidlisiw. Hindi na siya lumingon pa. Karga niya si Sinaglo, habang si Yaya Payapa naman ay akay-akay, sina Hayo at Danaya. Magkakasama nilang binuksan ang pinto. Kasabay ng pagpasok ng liwanag mula sa labas ay ang paghinto ng sasakyan ng pulis sa tapat ng kanilang gate. Ngunit hindi na nila yon pinansin. Ang kanilang atensyon ay nasa isang kotseng nag-aabang sa kabilang kalye. Ang sasakyang maghahatid sa kanila sa kanilang bagong simula. Ang pagsara ng mabigat na bakal na gate ng mansyon ng mga Montenegro ay hindi nagdulot ng ingay sa pandinig ni Bidlisiw. Ngunit sa kanyang kaluluwa, ang tunog na yon ay isang malakas na kulog, ang hudyat ng pagtatapos ng isang mahaba at madilim na bagyo. Hindi siya lumingon. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid, isang testamento sa lakas na kanyang natuklasan sa gitna ng kahinaan. Bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon, palayo sa mga alaala ng paso, luha at pagtataksil, ay isang hakbang palapit sa sarili. Sa kanyang harapan, sa kabilang kalye, ay naroon ang isang simpleng sasakyan. Sa loob nito ay si Attorney Luningning Reyes na sumalubong sa kanila ng isang matamis at matagumpay na ngiti. Habang sumasakay sila sa kotse, ang tunog ng sirena ng pulis ay tila isang malayong alingawngaw na lang, isang ingay mula sa isang mundong hindi na nila bahagi. Sa loob ng sasakyan, isang bagong mundo ang nagsimulang mabuo. Ang katahimikang matagal na bumalot sa kanyang mga anak ay napalitan ng pananabik. "Mama, look! Ang taas ng building!" Sigaw ni Hayo. Ang maliliit na daliri ay nakaturo sa isang mataas na gusali na kanilang nadaanan. "Wow! Lights! Pretty lights!" Hirit naman ni Danaya. Ang mga mata ay kumikinang sa pagkamangha sa mga ilaw ng syudad na nagsisimula ng magsindi sa dapit hapon. Si Sinaglo, na nakakandong sa kanya, ay humagikgik. Isang tunog na para kay Bidlisiw ay mas matamis pa sa anumang musika. Ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak ay napalitan ng kuryosidad. Ang trauma ay unti-unting hinihilom ng pag-asa. Sa kanyang tabi, tahimik na lumuluha si Yaya Payapa, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng kaligayahan, ng pasasalamat na sa wakas ay natapos na ang pagdurusa ng mga alaga niyang itinuring na niyang sariling apo. Pinunasan nito ang mga luha at ngumiti kay Bidlisiw, isang nangiting nagsasabing, "Nagawa natin." Habang bumibiyahe sila palayo sa madilim na baryo Bagong Silang, naramdaman ni Bidlisiw ang dahan-dahang pag-angat ng isang mabigat na belo mula sa kanyang puso. Ang galit ay napalitan ng kapayapaan. Ang sakit ay napalitan ng paghihilom. Tiningnan niya ang tatlong bata, ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Ang bawat sakripisyo, bawat luha, bawat gabi ng walang tulog na pagpaplano ay sulit lahat. Ang biyahe ay mahaba, ngunit walang nakaramdam ng pagod. Ito ay isang paglalakbay hindi lang sa distansya, kundi sa panahon, palayo sa nakaraan, patungo sa hinaharap. Nang mag-uumaga na, huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Simple lang ito. Malayong malayo sa karangyaan ng mansyon, ngunit meron itong isang bagay na wala roon. Init ng isang tunay na tahanan. Bumaba sila ng sasakyan. At sa kanilang pagbaba, isang milagro ang sumalubong sa kanila. Ang bukang liwayway. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip mula sa likod ng mga bundok, pinapahiran ng kulay ginto at rosas ang buong kalangitan. Ang liwanag ay tumama sa kanilang mga mukha, mainit at puno ng pangako. Napaangat ang tingin ni Bidlisiw sa arko sa entrada ng subdibisyon. Nakaukit doon ang mga salitang simple, ngunit puno ng kahulugan. Lungsod ng pag-asa. Sa wakas, nakauwi na sila. Humarap siya sa sumisikat na araw. Ang hangin ay sariwa at malinis. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tatlong anak. Si Hayo,
ang kanyang hangin, si Danaya ang kanyang daloy, at si Sinaglo ang kanyang liwanag. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng bukang liwayway, sa lungsod ng pag-asa, habang yakap-yakap ang kanyang tatlong kayamanan, naintindihan ni Bidlisiw ang lahat. Hindi na niya kailangang maghanap ng liwanag sa iba. Hindi na niya kailangang umasa sa sinag mula sa labas. Siya mismo ang Bidlisiw, ang sarili niyang sinag ng pag-asa. At ang liwanag na yon ay sapat na para bigyan ng magandang bukas ang kanyang mga anak. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, ngumiti si Bidlisiw, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng walang hanggang pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Bidlisiw, isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ng isang ina ay hindi lamang nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis, kundi sa kanyang katalinuhan at tapang na bumangon at ipaglaban ng tama. Ipinakita niya na sa harap ng pang-aabuso, ang pananahimik ay hindi laging ginto. Minsan, ang pinakamabisang sandata ay ang katotohanang sinusuportahan ng ebidensya at ang katarungang ipinaglalaban sa tamang paraan. Ang kabaitan ay dapat laging may kasamang talino, lalo na kung ang kinabukasan ng mga anak ang nakasalalay dito. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Bidlisiw. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ano po ang pinakapaborito ninyong parte ng kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,